totoo nga, sobrang dami talagang motor dito. Medyo nakakatakot. Meron kaming close call ngayon lang. Guys, welcome back sa channel. And nandito na tayo sa Ho Chi Minh. This is going to be our first day. Meron tayong hop on, hop off na tour today. And excited na ako dyan. Meron lang pala ako ikukwento sa inyo tungkol sa naging araw ko yesterday. Last time hindi ko na ito na-vlog. Pero nangyari sa airport is 10:20. Nakasakay na kami ng eroplano. Dapat around that time, lilipad na din kami. So, sobrang pagod ko na kasi nga, mga nasa 27 hours na akong gising dahil galing pa akong Bacolod, galing pa akong trabaho, wala pa talaga akong tulog. So, nung pag-upo ko na sa aeroplano, sabi ko matutulog na ako para nagte-teleport lang ako pagising ko. Nasa Ho Chi Minh na ako, okay na ako. So, nakatulog na ako. Siguro after 1 hour, malaman-laman ko, pagising ko, nandun pa din kami sa Pilipinas. Palunok-lunok na ako. Sabi ko, parang hindi sumakit yung tayo ko, lunok-lunok ako. Pagtingin ko sa bintana, hindi pa nakaalis yung aeroplano. Sabi ko, what the hell? So, delayed kami ng 1 oras. So, yung sundo ko, yung kinuha ko sa Klook na transfer from airport to hotel, sinabihan ko na lang na malilate ako. Mabait naman sila. Pagdating ko ng airport, meron nakaabang na doon. Nakahawak siya ng pangalan ko and hinihintay niya ako. And I just waited for like 5 minutes. Dumating na agad yung driver. And nag-withdraw na din ako doon sa hotel. Sorry. Nag-withdraw na din ako doon sa hotel. Sa airport ng pera. And ang problema ko ngayon is, parang para sa akin, ang pera ko kasi is parang 500,000, apat na 500,000. So 2 million yung winidraw ko. Ang problema ko is mag-grab ako, wala akong cash na medyo maliit. Nakaka-offend din kaya yung malaking bill dito? Siguro naman, no? Kaya magtatanong ako sa receptionist kung meron siyang maliit na bills na pwede ako magpa-change. Quick room tour lang. Nandito ako sa District 1. Ito yung napili kong hotel. Okay naman siya. Medyo magulo, sorry. Okay naman siya. Medyo sketchy lang yung papunta dito. Papakita ko sa inyo mamaya. And ito yung banyo. Ayan. Basta yun. So tara na. Labas na tayo. Papakita ko lang sa inyo saglit yung labas ng hotel. Medyo mahina lang yung boss natin kasi merong ibang mga rooms. And ayun, namatay na yung ilaw kasi kinuha ko na yung keycard. So, eto siya guys. Ayan. Ito yung room ko. Ayan. So, dyan natin. And, other rooms yan. Plus, may mga rooms pa ata dito. Sobrang compressed niya. And may smoking area. Ito, ba na tayo? Yan ang entrance galing sa hotel. Bali, yan yung main road. So, papasukin mo siya dito. This is District 1. Hindi ko lang alam kung ano yung street. And then, paglakad mo dito, nandito na yung hotel. Yan. So, it's nice. And, this is 265-3. Yan yung mga nagbabantay dito sa hotel. And it's a nice place. Thank na tayo. Pupunta na tayo sa main road. And then, I guess what I need to do is kailangan ko mag-grab papunta ng central office kasi nandun yung
hop on and hop off tour bus natin. Ayan, so ito na yung labas ng hotel. So nandito na yung main road. I guess bukas para sa tour natin sa Cuchi Tunnels and Mekong River. Dito din yung pick up. So, meron din ditong tour bus na hindi ko alam kung saan sila pupunta. But I guess para may tour na naman yan. Ayan, meron ditong local na banh mi na pwede kang kumain. Ang ganda dito. So yan, ito yung view ng labas ng hotel. Ang peaceful naman din dito. Book na tayo ng ride. Magmo-motorbike tayo papuntang central office kasi nandun yung hop on and hop off. Medyo late na ako. It's already 1:35. 8 AM pwede mo nang kunin yon kasi I have the 24 hours na parang access dun sa hop on hop off na yon. Pero okay lang kasi kahapon nga wala pa nga ako masyadong pahinga. So it's good na nakapagpahinga ako and meron tayong energy today compared dun sa airport. Diyos ko, para na akong sabaw. Kaya iniisip ko na gusto kong gawin is gawing prequel na lang yung dapat na first episode kasi kung yun siguro yung i-upload ko, walang magsasubscribe. So ayun, naghihintay na lang tayo ng ride natin to hop on and hop off the bus. Sana ma-enjoy ko pa. Meron pa sana museum doon kaya lang hanggang 2:00 lang yung war remnant na museum. So hindi ko na siya aabutan, free sana yon. But it's okay. At least maikot natin yung city. I'm happy with that. Okay? So let's wait for our ride here. So nandito na tayo sa ating Grab ride. This is the Vietnam experience. Actually dapat car ang ibubuk ko. Pero naka-Grab ride pala. So ito na yun. Yan. We're in Ho Chi Minh, Vietnam! Woohoo! Nakakatakot pero laban lang. Sige, I'll show you the way. Let's go! Nakakatakot. Meron kaming close call ngayon lang. Nakakaba. Pero magaling tong driver ko. Experience. This is the Ho Chi Minh driver experience. Masaya. Pero nakakakaba.
we're here. So, nandito na tayo ngayon sa kanilang central office. Ang ganda ng central office nila, guys. So, dito mga tao nagpapadala ng mga postcards para send nila sa mga family nila sa Pilipinas. So, if ever mapunta kayo dito, this is a good way to send gifts to your friends and family para makuha nila sa Pilipinas ang pinadala mo. And as you can see, marami din talaga mga tourists na nag-e-enjoy dito. How about we look inside and see kung ano pa yung mga offer ng central office. Marami din mga Pinoy actually. Yan, meron mga Pinoy. And I don't know how many years old this place is, but it's cool. Tapos meron silang parang meron silang parang grandfather clock that tells the time. And as you might already know, ang Ho Chi Minh or ang Vietnam is an hour behind sa Philippines. So yung kwento ko nga, dapat malilate kami sa flight namin sa dating ko dito. But fortunately, 1 hour behind sila, so hindi kami na late. Now let's try and explore what's inside. So nandito na tayo ngayon sa loob ng central office and this place is huge. Ang ganda. Look, yan. Ang laki, and you know na sobrang historical talaga ng lugar na to. And there are a lot of activities na pwede mong gawin. And dito tayo mamaya sa hop on, hop off na bus. Pero mamaya na natin pupuntahan yan. Diyan sila pumipili ng mga postcards na gusto nilang padala sa kanilang mga families and all the other stuff. Meron pa mga hat na diyan nila finifill out kung ano yung address, kung saan mo siya ipapadala. Like for example sa Philippines, magpapadala ka, so pwede dito. Ayan. So sobrang daming tao dito. Ayan. Siguro ako hindi na lang muna ako magpapadala ng postcard, but it's a fun activity. And mura lang din ata itong mga postcards na to. So hindi ka naman malulugi. And so dito you would see people choosing their postcards para isend sa mga family nila back home. Yan. So a lot of postcards to choose from. And magaganda yung mga postcards. So ngayon kukunin na natin yung hop on, hop off na ticket natin from Klook. And let's stroll around the city. Let's go! So pumunta tayo dun sa parang booth na yun ng para sa hop on and hop off. And ang sabi niya, pumunta daw ako dito sa labas and nasa left side daw ang ating magiging tour bus. Sana wag umulan para at least ma-enjoy natin, kasi ang gusto ko nasa rooftop talaga. Bahala na kahit mainit, meron naman tayong handy dandy hat. Ayan. So let's see. Over here. This is the hop on, hop off na bus. So dito tayo kukuha dito natin i-claim yung voucher natin para makasakay tayo dito sa kanilang bus. I think this leaves every 30 minutes. So iikot siya sa buong city. Tapos merong mga stops na pwede kang bumaba whenever you like. And then akyat ka ulit kapag nagsawa ka na sa tourist spot na yun. So dito yun. So it's very convenient and malapit lang din siya sa hotel ko, which is a very very good thing.
So nandito na tayo sa kanilang hop on and hop off na bus. Nandito pa lang ako sa baba kasi hindi pa naman umaalis. Later pag umalis na, akyat tayo sa taas. And he gave me this. I think this is the map of the city. And meron din tayong earphones para mapakinggan natin yung history ng Ho Chi Minh. I don't know though if saan to pinaplug, but we'll figure it out later. So for now, akyat muna tayo sa taas kasi mas gusto ko doon kaysa dito sa baba. Pero yung baba has very good air condition. It's clean and mabango siya. So kapag if ever man umulan, at least you have this space para dito ka na lang muna magstay. And still ma-appreciate mo pa naman kasi there are big glass windows all around. And yeah, it's nice. So far tatatlo pa lang kami, but I think this bus leaves every 30 minutes. So hindi naman sila nagkukulang or hindi ka naman madi-disappoint na parang wala kang kasama or what. It's okay. I think mas okay nga to sa mga katulad ko na mahilig take ng videos kasi mas hindi ka nakakabulahaw ng mga tao. Yung kasi lagi yung mga iniisip ko kapag nag-vlog, ang privacy ng ibang tao because they're also here to enjoy, and as much as possible we want them to have their privacy, have their own time, and not include them too much sa pag-take ng videos. So, nandito na tayo sa second floor ng bus, and fortunately wala pa katao-tao dito, so I have the place all to myself. And para mapakita ko sa inyo, this is what it looks like. Ayan. And I think dito sa dito sa baba, wait lang. And ito, I have the map, I have the earphones. Pa-plug ko lang siya dito later. And then pwede na natin makita dito, may information dyan na makikita natin kung saan part na tayo ng city. And then we refer to this map. So this is the view of the Central Post Office, yung pinasukan natin kanina. Yan, maganda, and aircon siya sa loob, take note. I mean, I don't know if aircon, pero hindi ako nainitan. And it's very very nice. So ito yung starting point ng ating hop on and hop off na tour, and dun tayo kanina kumuha ng ticket natin for this tour. And I'm gonna show you the wide angle view of the surrounding area. Wow, area. Ayan. Ano ha? And grabe talaga mga motor dito, guys. Nakakakaba. Parang yung mga dalawang close calls kanina ang naranasan ko. But it's okay kasi expert yung driver ko. Magaling talaga siya mag-drive. So we are going to refer to this map right here. Ayan. And bababa tayo mamaya. I don't know if bababa ako sa second stop, but definitely bababa tayo sa third stop. Kasi dun sa third stop, ang free natin na pwedeng puntahan na museum. So I'm really looking forward to it, and excited ako kung ano pa ba yung meron dun sa museum na yun. I know that Vietnam is actually used to be a dark place, but Vietnamese people are very resilient. Dito natin lalagay ngayon yung ating earphones to listen to our stops, kung ano ang history nila. Let's try this out. I don't know how to operate it yet, but I guess we'll figure it out. Right now naka-Spanish ang nakalagay. Let's pick English. Merong of course Vietnamese,
Thai, Italian, Malaysian, German, Russian, Spanish, French, Japanese, Korean, Chinese, English. So this is what we want. So ito daw yung shopping center nila. One of the leading shopping centers. Ito yung middle sports center nila. Dito na kayo sa Saigon Zoo. Bababa sa zoo kasi may trauma pa ako sa zoo nung last time sa Taiwan. Sa next stop pa tayo bababa, which is the War Remnants Museum, I think. Ang maganda sa tour na to, guys, kasi gawa ng headset na to, ikukwento niya talaga kung ano yung history ng place and kung ano yung relevance niya to the Vietnamese people. Hindi pa ako bumababa kasi hindi pa ako nakakita ng reason to, but so far ang mga napuntahan namin is there are places na merong mga gamit nila nung underwar sila, you know, the Vietnam War, the unnecessary one, and it's sad, but it's unfortunately part of the Vietnamese people's history. So ngayon nasa District 1 tayo, papunta tayong District 3. So sinabi ng nag-narrate dito, sabi niya Saigon daw has the most density of motorcycles being used in the world. And totoo nga, sobrang dami talagang motor dito. Kahit yung hotel ko na pinagsistayhan, nung nag-check-in ako kagabi around I think mga 2 AM na, yung entrance ng lobby papunta sa mga rooms, merong tatlong motor. So nahirapan ako pumasok. Tsaka maganda kasi may music pag wala siyang sinasabi. Bababa na tayo kasi yung next na stop is the War Remnants Museum, and yun ang gusto kong ikutan kasi so nandito na tayo sa War Remnants Museum nila, nandito tayo sa entrance, and this guy, nung pagbaba ko sa hop on hop off na bus, binigyan niya ako ng ticket na pwede natin gamitin dito. This is only one time. Kung kailan mo lang binuksaklok ang ticket mo, dun mo lang din siya magagamit just for one day. And I think this closes I think mga 10 minutes na lang magsasara na. So let's go inside, let's present this ticket, and let's see.
Thank you.